Idadamay po yung lahat ng assets ni Martin Romualdez daw. But anyway, kayang-kaya yan ni Martin Romualdez na harapin. Si Martin mismo abogado at hindi ordinaryong abogado. Magaling na abogado. At siyempre may legal team naman siya po, mga kababayan. Kaya tingin ko, itong mga pinaplano nila laban kay Martin Romualdez ay haharapin niya squarely. Hindi ito tatakbuhan, mga kababayan, ng dating speaker. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Paano niya yan, Mr. Maravillas? Na ang sabi sa latest na balita ngayon, yung ombudsman, hahabulin yung assets ni dating Speaker Martin Romualdez. Yan o, balita ngayon. Ngayon pa lang December 22, 2025, 9:21 a.m. will get his assets. Ombudsman eyeing forfeiture case versus Romualdez, sabi po ng DILG. Bakit niya, Mr. Maravillas, parang pinag-iinitan pati ng DILG at saka ng ombudsman si Martin Romualdez? hindi rin natin maintindihan, mga kababayan. Yung ICI, wala mang findings of guilt. Referral lang yung pinaabot sa ombudsman based sa kanilang naging pag-imbestiga. Nahirapan nga yung ICI, mga kababayan, na bumuo ng kaso. Pero yung ombudsman, parang pipilipitin. Pwede mga kababayan, nakasuhan si Martin Romualdez. Kung walang makitang criminal liability, civil liability. Yan ang lumalabas ngayon, mga kababayan. But anyway, sabi nga natin, sa mga previous vlogs, mga kababayan, yung pag-file ng kaso is one thing. To prove the case is filed is another story. Another thing, mga kababayan. Di ba yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Pamilya Marcos Romualdez? Sanay na sa ganyan? Yung dating Pangulong Marcos Sr. at buong pamilya, pinailan po ng ill-gotten wealth cases. Hanggang ngayon may mga pending pa rin, hindi pa nare-resolba. Pero karamihan mga kababayan sa mga kaso, kasi wala mang ebidensya, walang malakas na ebidensya, dismiss. Malamang ganon ang magiging resulta nito. Kasi wala, yung ICI po, wala mang nasilip. But anyway, iibigay ko sa inyo itong latest na balita kasi tingin ko na pag-iinitan si Martin. Hindi natin maintindihan kung bakit napag-iinitan pa si Martin na nag-resign na nga po and very cooperative sa mga investigation na ginagawa ng ating gobyerno in relation dito sa flood control scandal. At yung mga testigo na nag-implicate sa kanya tulad ni Gutesa, hindi na nagpapakita. Pati si dating ako Bicol Party List Representative Saldico, hindi na rin nagpapakita. At wala man yung affidavit na sinabmit, kundi video. Si Gutesa, piki yung affidavit ni sinabmit, piki yung notaryo. And hindi natin maintindihan Gusto nilang paniwalaan itong mga kwento na hindi man po pinaninindigan ng mga nag-aakusa. Iba po, may mali siya. Bakit ganon? Will get his assets. Ombudsman eyeing forfeiture case versus Romualdez. Sabi po ng DILG, si John B. Crimolla na interview ng ANC. Sabi rito, civil forfeiture cases allow the government to take over one's assets without charging the person with a crime. DILG Secretary John B. Crimolla, brother of Ombudsman Jesus Crispin Remulla, told ANC that the Anti-Graft Office was determined to file gross criminal neglect or gross neglect on his part for civil forfeiture of all his assets. Idadamay po yung lahat ng assets ni Martin Romualdez daw. But anyway, kayang-kaya yan ni Martin Romualdez na harapin. Si Martin mismo abogado at hindi
ordinaryong abogado. Magaling na abogado. At siyempre may legal team naman siya po, mga kababayan. Kaya tingin ko, itong mga pinaplano nila laban kay Martin Romualdez ay haharapin niya squarely. Hindi ito tatakbuhan, mga kababayan, ng dating speaker. Sabi ni John B. Crimolia, if we cannot get him criminally, then we will get his assets, sabi po ni John B. As a background, on December 18, the Department of Public Works and Highways said it had recommended criminal and administrative charges against 87 individuals so far, including Leyte, 1st District Representative Romualdez, in relation to the flood control corruption scandal. Romualdez camp at the time said the recommendation of DPWH to file complaints against him was not a determination of guilt. Yan yung sabi ng abogado. Kasi nga po, ang ICI po, nahirapan nga na bumuo ng kaso. Walang kasong makita kay Martin. Kaya referral lang po yung ginawa ng ICI. O ito yung sabi ng kanyang abogado. DPWH's recommendation against Romualdez not a finding of guilt, sabi ni Attorney Adi Fajardo, lawyer and spokesperson of Romualdez. Sabi ni Attorney Fajardo, we take note of the DPWH Secretary's statement. However, it is important to clarify that a DPWH recommendation is not a finding, much less a determination of guilt. It is not true that the ICI has recommended to the Ombudsman that former Speaker Ferdinand Martin Romualdez be charged with plunder or other serious crimes related to the flood control or 2025 budget issue. In fact, the ICI made it clear niya that the referral report that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of the former Speaker Romualdez, sabi po ni Attorney Fajardo. Kaya may mali siya po itong mga labas ng labas na mga balita na gustong kasuhan si Martin kung hindi criminal, forfeiture case daw, civil case para kontrolin yung assets, bawiin yung assets ni Martin Romualdez. But anyway, you can do it pag halimbawa may nakita kayo na malakas na ebidensya. Kung may makikita kayo. Di ba? Kasi basado sa mga experience natin, mga past cases na na-observe natin, mga kababayan, lalo na sa kaso ng mga Marcoses, di ba may PCGG nga po. Yung PCGG binuo talaga to recover the assets, the so-called ill-gotten wealth. Nakaw na yaman ng mga Marcos sa Romualdez. Kasi si Mrs. Imelda Marcos Romualdez ya. Ano nangyari po? Pinahil yung napakaraming mga kaso. Almost 1,000 cases filed. Ano nangyari? Wala man nakulong po. At yung mga binawi na mga assets, yung iba nangawala. Ano ba? Nangawala, nabulok, pero ultimately, nag-decide yung husgado, yung Sandigan Bayan. Pinawalang sala yung mga Marcos Romualdez. Si Mrs. Imelda Romualdez Marcos, cleared sa mga kaso. Tama yung sinasabi natin. To file a case is one thing. To prove the guilt, the case is filed, is another thing, another story. Ito yung mga desidido talaga sila. Yung mga balita ngayon. Ombudsman to decide on Romualdez fate, not press conference soundbites. Parang napag-iinitan ng magkapatid. Pati ni Vince Dizon, si Martin Romualdez, magkapatid na Remulla, si Ombudsman Remulla at saka ni John B. Crimolia, plus si Vince Dizon, itong si Martin Romualdez. Parang napag-iinitan. Tingin ninyo. Anyway, ganun talaga po sa politika. But anyway, maganda rin ito. Halimbawa, mag-file sila talaga. Di sige, may pagkakataon ang mga kababayan, yung due process, di ba? Hindi man pwedeng i-deny sa due process ang sino man pong inaakusa. Tulad ng mga Duterte, di ba? Kaya nga po si Digong, dapat hindi nagrereklamo si Digong at kanyang mga supporters kasi at least binibigyan siya ng due process. Hindi AJK tulad ng nangyari
during his administration na yung mga victims na AGK. So sa kanya, walang AGK po sa ICC. Kay Bato, kay Bongo, in case mga kababayan sila yung isunod na i-arrest. In the same manner, masasagot nila ng maayos. Ganon din dito kay Martin Romualdez. Halimbawa, filean siya ng civil forfeiture case doon sa mga assets kasi walang nakikitang criminal liability, civil liability. For, sabi, gross negligence ang tinitingnan. Sabi ni Boying noon, at most niya, gross negligence. Pwedeng makasuhan si Martin Romualdez bilang speaker. Di file ninyo. And let the proper courts determine the guilt kung may ebidensya laban sa dating speaker. Di ba? So blessing in disguise din ito mga kababayan, ika nga. Kasi mabibigyan siya ng pagkakataon to defend himself in the proper forum. Hindi sa mga press conferences and press statement. Di ba pa? Pero siyempre, sabi nga natin, magagamit na ito ng mga enemies ni Martin Romualdez. Political enemies para siraan si Martin. Kasi, sabi nga natin mga kababayan, ang intensyon nila si Martin dapat madurog nila si Martin. But the ultimate target mga kababayan yung ating Pangulo. Yan yung sa parte ng kampo ng mga Duterte. Hindi ko alam kung bakit ganito yung mga kwento na lumalabas mula sa bibig ng magkapatid na Rimulya at saka ni Vince Dizon. Although si Vince Dizon po, may mga lumalabas na sa social media na dati man itong DDS. Baka naglalaro din itong si Vince Dizon mga kababayan. Di ba? Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa paligid. Pero i-observe natin mabuti. Kasi ang katotohanan sa fact-check ng mismong Estado through the ICI, aminado pong walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Kaya po, lumilita, walang nilabag. Si dating Speaker Martin Romualdez, ICI aminadong nahirapan idiin si dating Speaker Martin Romualdez dahil kulang ang mga ebidensya laban sa kanya. Yan mismo yung yung naging pahayag, nahirapan yung ICI mag-file o magrekomenda ang kaso laban kay Martin. Kaya referral na lang yung ginawa nila sa ICI. So sa batas kasi po, alam natin lahat yan Tatagal na natin sa mundo. Hindi sapat po yung yung hinala. Hindi rin po sapat yung ingay. Ebidensya po ang sukatan sa kaso. Mismong si ICI spokesman, Brian K. Tosaka yung nagsabi. So ang tanong ngayon, kung may mali na nagawa si Speaker Martin, bakit walang nasilip na kahit anong ebidensya yung ICI? Sabi mismo niya, paulit-ulit naming anyang tiningnan. Pero wala kaming nakita, sabi ni Osaka. Walang dokumento, walang pirma, walang memo, walang transmittal, walang utos na direct na pong nag-uugnay kay Martin Romualdez sa mga anomalya na nadiskubre sa flood control po o kahit doon sa insertions. Walang pirma po si Martin Romualdez. Malinaw kung sino yung mga nakapirma, mga senador, mga congressmen. Malinaw kung sino yung nakapirma po. May nakita kayo dyan na Martin Romualdez? Escudero, mayroon. Ito yung mga congressmen, may nakita kayong pangalan ni Martin Romualdez dyan? Wala. So walang pirma. Hindi siya parte, mga kababayan, ng BICAM, pero pinag-iinitan. Gross negligence niya. Hindi nga siya parte. Kasi traditionally, ang speaker, pati yung Senate President, di man parte ng BICAM. Kaya lang si Chis Escudero, pinili niyang maging parte. In-insert niya yung sarili niya. Hindi natin maintindihan kung bakit paulit-ulit yung balita na lumalabas. Pilit na dinidiin si Martin Romualdez. Anong mayroon? Bakit ninyo pinag-iinitan si Martin Romualdez? So kailangan natin itama ang mga kwentong lumalabas. Kaya paulit-ulit tayo dito para na tayong sirang plaka. Pero importante kasi lies, sabi po sa propaganda,
Pagulit-ulit ang kasinungalingan na binibigkas. There is now an illusion of truth. Parang lumalabas, totoo na. Sa totoo lang, ang dami nating pinaniwala ang totoo, ang akala natin totoo. Pag sinuri nating mabuti, hindi man pala totoo. Pero pinaniwalaan mo ng totoo. Yan po ang strategy sa propaganda. Ginamit yan noon ng Nazi propagandist na si Joseph Goebbels, ang ginagamit ng mga Duterte, kampo ng mga Duterte, at mga propagandist sa media. Paulit-ulit lang sa social media. Paulit-ulit lang ang sinasabi nilang mga kasinungalingan. Then afterwards, sa paulit-ulit nila na pagsasabi ng kasinungalingan, pinapaniwalaan na nilang totoo. Pati ng mga sinungaling, yung mga sinungaling mismo, pinaniniwalaan nila yung kanilang kasinungalingan. Importanteng paulit-ulit din ang paglilinaw natin para hindi tayo po malunod sa kasinungalingan po na papaniwalaan na nating totoo. Yun ang ginagawa ngayon laban kay Martin Romualdez. Paulit-ulit na kasinungalingan. Hindi tayo papayag sa ganon. As a journalist mga kababayan, obligasyon natin na ituwid ang mga mali. Tama ba? Yan ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa. So kahit tanong paulit-ulit na paratang, kung walang papel, walang kaso. Di ba? But anyway, halimbawa talagang desidido sila, may due process naman po na tinatawag. At sa prinsipyo ng due process, simple man lang po, hindi mo pwedeng parusahan ang isang tao dahil sikat siya, kilalang tao, tulad po ni Martin Romualdez. Hindi mo pwedeng ipako ang pangalan ng isang opisyal dahil lang po may isyong umiikot tulad nito, paulit-ulit siyang lumilitaw. At hindi mo pwedeng lampasan ang ebidensya dahil may political pressure. Kasi po ang due process, hindi po siya pribileyo, kundi karapatan ng bawat isa. Right now, malinaw po ang estado ng ebidensya. Walang naipakitang paglabag, walang naikabit na pananagutan yung ICI. Walang kasong matitindigan. At hanggat wala pong bagong ebidensyang lilitaw, ang tama ayon po sa batas, huwag nating husgahan. Diba? Ang isang taong akusado, until proven guilty beyond reasonable doubt, inosente siya po. Yan ang malinaw. So kasi po sa hustisya natin, hindi po volume ng ingay ang importante dyan, kundi yung bigat ng ebidensya. At sa isyong ito, sa kasong ito, malinaw naman po yung sinasabi sa record. Hindi po madiin si Martin Romualdez kasi po kulang o walang nakikitang ebidensya. O di maghanap kayo ng ebidensya. O di ba? O ganun lang po mga kababayan. But anyway, subaybayan natin kung ano yung mga susunod pang kwento. At pag nakita natin na pinipilit nila na paniwalaan natin yung mga propaganda, kasinungalingan, babasagin natin palagi. Iyan ay ating obligasyon mga kababayan para hindi maligaw ang ating mga mamamayang Filipino. Makita nila kung ano yung tama. Okay pa? O yan man lang mga kababayan ang ating short video ngayon. Magbasa nga tayo ng mga reactions ninyo doon sa previous video natin sa topic natin ito. Sabi dito ni Jane Kabatingan, walang ebidensya, pinipili talaga ni DDS. Sabi ni Gilbert Jimenez, may kasabiang, you can never put a good man down. Ito mga Duterte, di talaga tumitigil sa panggugulo sa bansa. Wala kasi silang makitang kasamang ginagawa ang Pangulo. Kaya si Romualdez, kay Romualdez sila bumabawi. Takot ang DDS kay Speaker Martin Romualdez. Si Martin Romualdez open sa investigasyon, willing maimbestigahan. Wala pa rin makitang ebidensya laban sa kanya. Si Pulong Duterte ayaw humarap sa investigasyon at ayaw magpaimbestiga tulad ni Sara Duterte. Pero mas lumalabas na ebidensya, and yet they claim na they are innocent and they are only being politically harassed or they just could face the truth. Tama lang talaga na dapat idaan sa due process ang mga kinakasuhan.
Hindi naman talaga sabit si House Speaker Martin Romualdez. Walang ebidensya. Puro panira lang nila kay Martin. Nakakaya talaga ang mga aso ni kayo mag-file ng kaso kung may ebidensya. Kaya wag puro tahol ng tahol na wala namang kayong nakikita. Kayo ang tunay na sa bansa. Siguradong sasabihin na naman ng Duterte supporter, pinagtatakpan lang ng Pangulo si Romualdez. Paano pinagtatakpan ng Pangulo si Martin Romualdez na sabi ng ating Pangulo kung saan niya tayo dalhin ng ebidensya. At saka nakikita ninyo, gusto nga kasuhan ng ombudsman, forfeiture case daw. Kung hindi criminal ang makita, civil forfeiture case. Yung assets yung target. So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po, hindi po pinoproteksyonan ng Marcos administration yung kanyang pinsan. Naintindihan na ninyo? Base dito sa mga latest developments na to. Kaya malabo ang mga akusasyon ng mga DDS po. Sabi ni Imelda Gilera, "You're on point, Mr. Dante. Watching from Northern Samar." Sabi ni Cecilio, "The best speaker Martin Romualdez dahil sa Quadcom na bulgar ang mga kurakot, lalo na mga hari ng korupsyon sa Pilipinas." Anyway, dapat nga yung Quadcom, i-revive po yung Quadcom at magsagawa din ng investigasyon doon sa naging affidavit po ni Madriaga laban kay Sara Duterte na kanina po nagpalabas na ng blanket denial. Si Sara nagpalabas na ng statement, blanket denial. Hindi man niya in-address yung mga specific allegations sa affidavit po ni Madriaga. Basta hindi niya yan totoo. Di ba, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients, endorsed by cancer survivor, actress Maritone Fernandez. At para na din po sa cancer prevention. For your inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Sa mga mahilig magpa-spa, try nyo po sa Pamper City by OMG, your luxury escape, located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.